Ako po si Pastor Milet na po at medyo may katagalan bago po ako nakapag-minister, but ako ay masaya at ako po ay magde-deliver ng mensahe po para sa ating lahat. And I believe ito po ay mas higit pa, hindi lamang sa salita, but merong kapangyarihan at merong pagkasi ng Panginoon sa atin. At napakagandang karanasan sa atin na nasaksihan natin yung baptism, ano? At hindi man natin personal na kilala yung mga nagpabaptize, pero ako'y humahanga sa kanilang boldness. Dahil nakikita yung kanilang mga, nung panahon, panahon namin, walang mga screen, di ba? At walang masyadong banda, no? Walang banda, baka guitar or nung una, mga tambourine pa yata, guitar, or kaya a cappella pa nga, or yung iba sa beaches, and then medyo na-promote niya, iba sa swimming pool, ngayon nasa tub. Wow, okay yun, and then may full band, at nasasaksihan natin sila, at nasa screen, at naka-live stream. Wow, what a bold declaration. At meron tayong pinakabata, kung mapansin nyo, meron dito, ilang taon nga ba yung pinakabata natin, si Pastor Cox? Mga 9 years old yata yun, or 10 or 12, no? So talagang maganda, napakagandang tanawin na ito yung nagpapa-inspire sa atin. At kung ma-realize lang natin, mga miyembro ng pamilya, mga bata, mga may edad, well represented ang bawat generation. At dito natin nakikita na kumikilos ang Diyos, nagpapakilala ang Diyos. At siya ay patuloy na nag-i-invite siya, tumatawag siya ng mga tao, kikilala sa Kanya, at binibigyan ng pagkakataong, ideklara niyo ako, yung pananampalataya niyo sa akin, dahil ito ay patuloy ding maghahamon at tatawag pa ng iba. Dahil ang pagkapasyang yan ay talagang sabi ko nga, congratulations sa kanila, no? Dahil that bold step na ipahayag publicly yung karanasan nila sa Diyos privately sa kanilang mga puso. At alam niyo po, sa totoo lang, kung marirealize ninyo, ang buhay niyo ay may impact sa iba. At ang buhay niyo ay pwedeng maging inspirasyon sa iba. At napakasarap maintindihan na sa ating buhay ay napapa-enlarge tayo o nag-encourage tayo sa ating kapwa. At ito yung tinatawag nating Water Baptism Sunday, sinabi nga ni Pastor Edwin kanina. At ito yung mga tao na kumilala sa Diyos sa pamamagitan ng napakarami po nating laborers sa house na to. At maaaring katabi niyo po sila. No? At yan ay mga talagang harvesters, mga nag-aani ng kaluluwa. And then dahil dyan sa kanilang pagsunod sa pagtawag ng Diyos sa kanila, ang resulta, marami pa ang aanihin at marami pang inaani at aanihin pa. Amen. Amen. At ngayon po, tayo ay sa salita ng Diyos sa Psalms 92, verses 12 to 15. At ito po ay tungkol sa nakatanim. Naku, sabi nga, ang title po natin, nakatanim. Dudugtungan ko na lang po dahil masyadong mahaba. Nakatanim sa tahanan ng Diyos. Sa English, mas mahaba. Planted. Mas maigsi, no? Planted. Sa pag tinagalog na, nakatanim. At ito po ay hindi lang nakatanim sa kung saan, but nakatanim sa tahanan ng Diyos. Sabi po sa Psalms 92, verses 12 to 15, sabi po rito, uunlad ang buhay ng mga matuwid gaya ng mga palma. Alam niyo po, tayo ay pinaging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo Jesus. Hindi na tayo yung alipin ng kasalanan. Tayo ay pinaging matuwid, naging righteous tayo sa paningin ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. At sabi, uunlad ang buhay ng mga matuwid. Sino po ang mga matuwid dito? Mga righteous people. Amen. Gising po ba ang mga righteous people? Sa balcony, nasaan po? Ayun, thank you. So uunlad ang buhay ng mga matuwid, gaya ng mga palma. And then hindi lang po uunlad, sabi po rito, at tatatag na parang puno ng cedro o cedar na tumutubo sa Lebanon. Para silang mga punong itinanim sa templo ng Panginoon na ating Diyos. Lumalago, sabihin niyo nga po, lumalago. Ayan. Namumunga. Ayan. At sabi po rito, hindi na po ako titingin sa kahit kanino. Ayan.
Kahit matanda na, sa screen na lang po ako tumingin. Berdeng-berde ang mga dahon. Tingnan nyo nga po kung maraming dahon yung katabi nyo. At nananatiling matatag. Ayun. Yun po yung paglalarawan po sa atin. Hindi po natin ito tinitake literally, but mga figures of speech po ito. Verse 15, ito po. Ipinapakita lamang nito na ang Panginoon ang aking batong, rock, na kanlungan ay matuwid. Sa Kanya'y walang anumang kalikuan na matatagpuan. No? There's no unrighteousness with our God. So, alam niyo po, ang mga salitang ito, no po, pinaging matuwid tayo ay tatatag, no po, and then itanim tayo sa templo o sa tahanan ng Diyos, gaya ng title na ating ngayon pinag-aaralan. Ibig sabihin talagang, ang Diyos natin ay may layunin. No? Hindi niya tayo yung pinabayaan na hindi nakatanim or nakaplant sa kanyang sambahayan o sa kanyang tahanan. Dahil ang layunin niya ay lumago ka at ikaw ay mamunga. Yan, sabihin mo maging flourishing life. No? You will flourish. You will be fruitful. No po? Nagiging mabunga ang iyong buhay. At sabi, yung paglago at ang iyong flourishing life at yung fruitfulness mo, ang ano nito is, ang purpose nito, sabi nito ay upang ipakita mo yung ebidensya o proof na ang Panginoon ay matuwid. Ang Panginoon ay matapat. Ang Diyos ay karapat-dapat. So, ibig sabihin, ang pagtatanim ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko, sa tahanan ng Diyos, ay may layunin. At ito ay upang ma-display, upang maihayag, no? upang maunawaan at maipabatid natin sa mga tao na nakakakita sa atin at nakakilala sa atin. Ang Diyos mo ay matapat. So, ang pagtatanim ng Diyos sa kanyang tahanan ay hindi lang para punuin yung silya, bawat silya ng building na ito. No? Hindi lamang ganun. Kundi ang pagtatanim niya sa iyo, sa church o sa tahanan ng Diyos, ay hindi para punuin yung building, kundi para punuin ka. Hindi yung building, yung buhay mo punuin niya. Mapuspos niya. At sabi nga, ang kanyang vision o ang kanyang pangitain para sa iyo ay hindi lamang para sa isang araw o 2 o 3 araw, kundi ito ay pang habang buhay. No? Habang buhay. Sabi nga, yung lifetime mo ay meron kang pangunawa na ang layunin ng Diyos, bakit ako itinanim sa church na ito? Ako ay lalago, ako ay mamumunga, ako ay tatatag. So sa aking paglago, sa aking pamumunga at pagiging matatag, doon ko ipapahayag ang kadakilaan ng Diyos. Doon ko ipapahayag kung sino ang aking Diyos na nagtanim sa akin sa kanyang sambahayan o sa kanyang tahanan. Amen po. So ngayon, sabi natin, ang pagtatanim ng Diyos ay may kasangkap itong pananampalataya. Meron din itong kasamang pag-asa, kalakasan, nagbibigay ng tapang sa iyo. Dahil pag alam mong, kaya pala ako itinanim ng Panginoon sa church na ito para ako ay palaguin, palatagin. Meron siyang layunin. Meron siyang plano sa iyo. So, ibig sabihin, hindi ka aksidente. Hindi basta-basta ang buhay mo. At may commitment ka ang Panginoon Jesus, I will build my church. So, hindi ko alam kung paano mo inilalarawan ng church o ang tahanan ng Diyos o ang pamilya ng Diyos. Pero may commitment ang Panginoong Jesus, patatagin ka, pagtibayin ka, at mamumunga ka. Amen po. Amen. So, ibig sabihin, hindi ka stagnant. Hindi nababara yung pag-unlad. Gusto niya talagang umunlad ka, sumagana ka. Gusto niyang ang buhay mo ay manatiling lumalawak yung sphere ng iyong influence, yung impact ng buhay mo para sa iba at hindi lamang para sa iyong sarili. So pag ganito yung iyong kamalayan o yung pagkaunawa na, nilayunin ng Diyos, bakit ako itinanim sa New Life? Bakit ako itinanim sa local church na ito? Sa tahanan ng Diyos. So meron kang sense of expectation. Meron kang inaasahan sa Diyos. May mabuting bagay na nangyayari sa akin habang ako'y nakatanim sa tahanan ng Diyos. Amen po. Amen. Amen. So,
At dito din natin maiintindihan na sa pagtatanim ng Diyos sa akin o sa iyo at sa ating lahat sa tahanan niya, ibig sabihin, meron tayong pagkakaugnay-ugnay sa isa't isa. So hindi ako itinanim mag-isa. May kasama akong itinanim ang Diyos. Kasama ko kayo. Kasama ninyo ako. Ang bawat isa sa atin ay sama-samang itinanim ng Diyos sa kanyang tahanan. So, ang tatlong bagay na ito, no, yung layunin, yung purpose, para ako ay lumago, tumibay, at maging patotoo. Sabi nga doon sa Psalms chapter 1, verses 1 to 3, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa. Kung pag-uusapan din lang yung purpose, bakit ka itinanim, ito na yung dahilan. At hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip, ay nagagalak siyang, ito yung plano, ito yung purpose ng Panginoon sa iyo, nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon. Oh my goodness, what a training. No, napakatinding training nito na makita mo ang sarili mong nagagalak kang sumunod sa mga aral na mula sa Diyos. Matinding training ito. Matinding equipping ito. Matinding pagsasanay ito. Dahil alam mong ito ang layunin, bakit ka nandito? And then, araw-gabi, ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan, minameditate. And then, ito yung description ulit sa verse 3. Ito yung mangyayari sa atin at nangyayari sa atin. Ang katulad niya, isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta. Talagang berding-berding dahon talaga. Tingnan niyo nga po kung ilang dahon niyang nandiyan sa katabi niyo. Hindi nalalanta ang mga dahon. At ito po ang mabuting balita. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Ang pagkatanim sa iyo ng Diyos dito sa church, ang pagkatanim di ibig sabihin yung dahil lang nakaupo tayo dito, pero bahagi ito. Kasama ito. Sapagkat ang bawat umuupo ay tumatayo. Ang bawat tumatayo ay lumalakad. At ang bawat lumalakad ay may progressive steps. May paglagong nangyayari. Amen po. So may mga nangyayari sa atin. At ito yung dulo, magtatagumpay sa anumang kanyang ginagawa. Amen po. Pag sinabi natin itinanim or planted, ibig sabihin ikaw ay hindi palipat-lipat. Hindi ko po sinasabing kayo ay hindi lumilipat ng upo. May favorite seat ako. Napataon, umattend ka paglagi kang umattend ng first service, dyan ka sa upuan yan. May schedule. Nagkataong umattend ka ng second service. Ina-expect mo yung upuan yan. Ay, sa'yo pa rin at nakatatak ang pangalan mo dyan. Hindi po yun yun. Hindi po yun yun. So, ang ibig sabihin, ang planted, ang ibig sabihin, ikaw ay hindi palipat-lipat kung saan ka itinanim na tahanan ng Diyos. Pag sinabi itinanim, tinatanggap mo yung nourishment. Di ba pag mayroong plant, itinanim sa lupa, yung nourishment niya ay galing doon sa soil na pinagtaniman sa kanya. Hindi nga ba ang kinakain mo, ang iyong kalakasan ay nanggagaling doon sa church, dito sa church na pinagtaniman sa iyo ng Diyos? Yung ating pagsamba kanina, yung ating pagsuko ng ating buhay sa Kanya, yung ating pagkasaksi ng mga nagbaptize, yung ating panalangin at pagsamba kanina, hindi ba yun nag-a-add? Hindi ba yun nagdadagdag sa'yo para ikaw ay lumakas? Amen. Higit sa lahat, hindi ba ang presensya ng Diyos? Hindi ba ang pagkilos ng banal na Espiritu? Hindi ba ang pangungusap ng kanyang salita sa puso mo ngayon at sa iyong kaisipan ay nagdudulot ng pagbabago sa iyo at tumatatag ka sa pagtitiwala sa Kanya? Hindi nga ba napagtatagumpayan mo ang takot dahil may mga taong alam mong nananalangin para sa iyo at nananalangin kasama mo kahit may bagyo kang hinaharap ngayon? Planted. Nakatanim. Pinapatatag ka. Ito ay lugar ng iyong nourishment. May nagdadagdag sa iyo. May nagsusupply ng kailangan mo para patuloy kang lumago. Merong mga bagay na ikinikilos ang Diyos sa buhay mo
para ikaw ay maging, ang tawag ito, rooted. Mag-ugat. Nag-uugat. Ikaw ay naging stable. Di ba kapag ang isang halaman, ang ugat niya ay lumalalim ng lumalalim, lalong tumatatag ang kanyang pagkatanim. Amen po. Ibig sabihin, pag planted ka, ikaw ay position para lumago. So mahalagang maitanim. Mahalagang ikaw mismo ay sasabihin mong, ako ay nasa tahanan ng Diyos. Ito talaga ang tahanan ng Diyos na pinagtaniman sa akin ng Panginoon. Amen po. At dahil dyan, nagkakaroon tayo ng pagkakataon. Tayo ay mga mabuting binhi. Itinanim ng Diyos at tayo ay magbubunga. Amen. At alam nating lahat, marami na tayong mga preachings na narinig. Ang seed, na po yung binhi, napaka-potent, na po napaka-powerful niya. Ang tindi ng kanyang potential. At sabi nga, ang isang seed, pag tinanim mo, ay ang iyong vision, dadami siya at magiging puno siya. At magkakaroon din ng bunga, at yung bunga ngayon ay may seed na naman, and then itatanim mo naman. Ang ibig sabihin, kahit gaano ang potency ng seed, kahit gaano siya napakalaki at lawak ng kanyang magagawa, kung hindi siya nakatanim, walang mangyayari sa seed. Kailangan siyang maitanim. Ganon din ikaw. Nung nakilala ka sa Panginoong Jesus, napaka-kapangyarihan ng potential ng iyong paglago, pero kailangan kang maitanim. At itinanim ka na nga ng Diyos. Sabihin nga po, nakatanim. Amen. So the potential. And then sabi doon, you will flourish. Di ba? Binasa natin ganyan sa Psalms 92. Sabihin, ikaw ay magbo-bloom. Mga bloom. Hindi naman tayo mga late, sabi nga nila, may late bloomers daw, may early bloomers. Pero ang mahalaga, nagbo-bloom. Ayan. So, tingnan nyo nga po yung katabi mo, nagbo-bloom. No? Nagbo-bloom siya. So, ibig sabihin, ready to blossom. Nag-spread out yung kanyang ganda. Ayan, no po. At sabi nga, hanggang sa yung gandang yon ay nakakasilaw sa sobrang ganda. Ibig sabihin, nagliliwanag yung patotoo, yung kabutihan ng Diyos. Amen po. At siyempre, yung diba yung ang flower bago siya mag-bloom, yung nagbe-break out siya. Bumubuka siya, talagang as in yung kanyang yung proseso ng kanyang pag-bloom. And then, of course, pag merong expansion na gano'n, nag-spring up siya, no po, ito ay nagbibigay sa atin ng palatandaan na ibig sabihin sa iyong pumunga, sa iyong paglago sa Diyos, may mga patotoo ang buhay mo. May mga karanasan ka na kung saan naintindihan mo yung katapatan ng Diyos dahil meron kang problema na pinagtagumpayan dahil alam mong itinanim ka ng Diyos sa kanyang tahanan. May mga taong ginamit ang Diyos para sa iyo. Na sa gitna ng kalungkutan mo, sabi nga, sa gitna lang minsan grief. No? Kami po mga pastors at lahat po ng ministers, gumagawa po kami ng wake services. Meron pong business dedication, child dedication, iba-ibang seasons of life na po ng ating flock. Merong counseling, may panalangin, merong teaching, may training, may equipping. Iba-ibang aspeto na kung saan ay ang pangalaga, no po, para sa bawat isa ay amin pong ginagawa. At alam niyo pong, hindi lang kami ang gumagawa noon, kundi ginagawa niyo rin po yun sa isa't isa. Hindi lang maaari kayo nagwe-wake service, pero kayo ay nag-encourage. Kayo ay nagkakaroon ng time para ipanalangin yung inyong ka-life group o kasambahay. At maaring ang buhay nyo ay isang napakalakas na sigaw sa inyong opisina at nagpapatotoong mabuti talaga ang Diyos. Ibig sabihin, iba-iba ang bahagi natin kung paano natin pinapahayag yung flourishing, yung blooming part natin. Pero ang mahalaga, yun talaga ang nangyayari sa buhay mo. Dati sobrang takot na takot ka sa future. Ngayon, dati ang takot mo is 120%. Ngayon, 50 na lang. At hanggang sa patuloy ka pang lumalago sa Diyos, hanggang sa ang level of confidence mo
ipinangako ng Diyos sa iyo ay pataas ng pataas at patatag ng patatag dahil ibinabad mo ang sarili mo at nanatili kang nakatanim kung saan ka itininim ng Diyos sa kanyang tahanan. Amen po. Amen. Sabihin niyo nga po, flourishing. Amen. Amen. At ang nilagay pang salita doon, yung palm tree, no? Ito yung nakatayo na matatag at tinabubuhay ng matagal. So ang mga anak ng Diyos, tayo pong lahat na nakatanim sa tahanan ng Diyos. Ang panalangin namin, maintindihan mong ito ay iyong tahanan. Tahanan na kung saan ikaw ay magpapahinga. Hindi ko po sinasabing matutulog pag service. Magpapahinga in a sense na yung takot mo ay inilaglag mo na. Yung insecurity o yung kawalan ng katiyakan ay binitawan mo na. Yung paghanap mo kung sino talaga ang kikilalanin mong Diyos ay nasettle na dahil natagpuan mo na. At ngayon ay tumatatag ka kay Jesus. Yun ang ibig sabihin ng pagiging planted. Amen. So ang tahanan ng Diyos ay ang kanyang church. Sabihin nga po, church. Ang katawan ng mga mananampalataya na kung saan ay sama-sama tayo na meron tayong influence. So ang bahay ng Diyos ay isang lugar na kung saan tayo ay pinagsama-sama ng Panginoon at natagpuan natin ang ating mga sariling meron tayong kapwa mananampalataya. Na hindi natin, sabi nga, ang purpose, hindi para tayo mag-away-away. Hindi tayo para magchismisan. Hindi tayo para magsiraan, kundi tayo ay patuloy na magpalakasan. Amen po. Na sa ating gathering, naintindihan natin ang kapangyarihan ng corporate gathering na kung saan ang presensya ng Diyos, katulad ng nararanasan natin ngayon habang tayo sumasamba, ay kumikilos at nagkakaroon ng mga miracles and signs and wonders. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kanyang ipinapamalay sa atin. Amen po. And then, pag sama-sama tayong sumasamba, kahit wala kang ganang sumamba, dahil yung katabi mo talagang anointed sumamba, nahahawa ka na din. And then, napapataas na rin ang kamay mo at purihin ng Diyos. Amen po. Amen. So, yun yung naiintindihan natin, bakit tayo nakatanim sa tahanan ng Diyos. Dahil pag tayo mag-isa, aaminin natin, parang walang gana. Pero kapag napadikit ka sa ganado, na magpuri at sumamba sa Diyos, talaga namang merong impartation na nangyayari. Amen po. Amen. So, mabuting bagay ang ikaw ay maitanim sa tahanan ng Diyos. At maintindihan mong, ito ay iyong tahanan. Ito ay iyong pamilya. Ito ay iyong sambahayan. Hindi mo ginagawa o hindi ka nabubuhay bilang isang mananampalataya nag-iisa, kundi ikaw ay nasa tahanan ng Diyos at ikaw ay nakatanim sa tahanan ng Diyos. Amen po. At dahil dyan, meron ding prosperity. Sabi nga, flourishing means you prosper. Ikaw ay sumasagana. Lumalawak ang kaisipan mo. Hindi lamang, ang sabi nga, ang kasaganan, hindi lang yung dumadami ang pera mo, pero kasama yon. Pero napakagandang masaksihan ng mga tao at maintindihan nila ang katapatan ng Diyos, hindi lamang dahil kung ilang kotse meron ka, hindi lang dahil sa ganda ng damit mo, kundi dahil sa iyong karakter, sa kabaitan mo, dahil sa iyong katapatan, dahil sa karunungan na iyong pinapamala sa iyong buhay, at dahil sa katatagan mo sa iyong pananampalataya, kahit maraming bagyo, amen? So yan po yung ating naiintindihan sa being planted. Ang tanong, are you planted? Ang mga indications na sinabi ko, nangyayari ito sa iyong buhay. Ang mabuting balita pa, ang mga taong itinanim ng Diyos sa kanyang tahanan, sila ay nagdi-dispense. Sila ay distributor ng mga nourishment na tinanggap nila bilang nakatanim sa tahanan ng Diyos. Amen. Sabihin niyo nga po, dispenser. Nakita na po kayo ng water dispenser? No? Di ba, yung dyan po sa ating lobby, di ba, kuha kayo ng tubig, pag wala na yung cup nyo, balik, ngayon, then inom, di po ba? Nagdi-dispense ng water, ganun din po kayo. Amen po. Tingnan po natin sa Colossians 2, verses 6 to 7. Dahil tinanggap nyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, amen,
Mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Ito po, patuloy kayong lumago. Ayan. At tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. At maging mapagpasalamat din kayo. At alam niyo po ba na kapag lalo kayong nagdi-dispense, lalo kayong namamahagi ng mga pagpapala, biyaya, encouragement, prayer, at even mga bagay na paglilingkod natin sa Diyos at sa bawat isa, ito ay nagbumultiply din sa inyo. Sabi nga, siguro sabi mo, ba't kaya wala akong kaibigan? Yung pala ang sagot, maging kaibigan ka muna sa iba. And then magkakagain ka ng kaibigan. So, ang ibig kong sabihin, the more that you distribute, the more na yung pagiging paglago mo sa Diyos ay yung ipinamamahagi sa iba at naglilingkod ka sa iba, the more na ikaw din ay ipumultiply ng Panginoon. Sabi nga, ang mag-outflow sa iyo ay kung ano yung nasa iyo. Amen? Amen? Hallelujah. Ngayon, ito ba ang tanong ko? Anong bahagi sa buhay mo ang gusto mo mag-flourish? Amen. Amen. Anong bahagi sa buhay mo ang gusto mong nagpo-flourish ka, lumalago ka? Magandang i-identify natin, gusto ko lumago sa gantong area ng buhay ko. Gusto ko lumago sa aking kaalaman sa salita ng Diyos. O gusto kong lumago sa aking buhay panalangin. O gusto kong lumago na ako ay mas bumait pa kaysa sa dati. O gusto kong lumago, ito nga, napakadelikadong prayer nga daw. Gusto ko lumago sa aking patience. Yan. At maging handa ka na, na mahamon ng iyong pasensya. At yung iba sabi, gusto ko lumago sa aking giving. Gusto ko lumago sa aking paglilingkod. Gusto ko lumago at sa aking pagiging matapat. So anong bahagi ng buhay mo ang gusto mong mag-flourish? Ang gusto mong maging berdeng-berde ang iyong dahon. No? Ano yun? Ano yung bahaging yun sa buhay mo? At magandang sagutin mo yan sa iyong puso at kasama mo ang Panginoon. Amen po. So, to flourish in the courts of our God, sa presensya ng Diyos, na kung saan ay tayo may access pare-pareho, no? Kung paano tayo nananalangin sa Panginoon. Gusto ko lumago sa aking buhay panalangin. Yun, no? Sabi nga, pinagpapasyahan mo pa lang yun, ang dami ng umaabala sa iyo para hindi ka manalangin. Naranasan niyo po yan? Yung ini-schedule mo yung mag-devotion ka. Hindi ka pa nakapag-devotion, yung schedule mo punong-puno na hanggang sa nasa na ba yung devotion time ko, nawala na yata. O kaya sabi mo, magpe-pray ako mamaya alas 5. Alauna, 1 o'clock, tumawag yung hindi dating tumatawag sa'yo, 2 o'clock, may nangyaring kung saan-saan, at then 3 o'clock, eto na, malapit na yung alas 5, gusto ko mag-pray talaga. And then 4:59, ayan, 4:59, and then many things happen. Distractions. Yun ay, nagplano ka pa lang. Hindi ka pa talaga actual na nanalangin. Hintayin mo kapag nananalangin ka na. Lalong dumadami. Yung hindi mo iniisip na gawin, naiisip mong gawin. Wala naman akong plano maglaba. Ba't ako naglaba? You know what I mean? Ang plano ko lang naman mag-pray. Ba't ako gumawa na? Bakit ako nagchat-chat na? Ang plano ko pa lang naman, mag-devotion ako ngayong oras na ito. Bakit ko tinatawagan yung kumari ko? Distractions. Pero kapag kasama natin ang mga kapatiran na nagpapaalala, hey. Katulad ng ginagawa natin ngayon, na nagpapaalalahan tayo sa isa, nga no, i-restore ko ulit yung aking commitment. Palalaguin ko ang aking sarili sa salita ng Diyos. Nga no, ba't ako natatakot? Then naalala mo, ba't ako matatakot? May Diyos pala akong hari ng mga hari. Bakit ako mag-aalala? So ito yung layunin, bakit tayo nandito? Yung mga bagay na nalilimutan natin, naaalala natin, at pag naalala natin, nagkakaroon tayo ng panibagong commitment ulit. At iyan yung flourishing, paglago. Amen. Hebrews 10, sabi po rito sa verse 25. Okay, para po medyo makita natin yung context.
Ayan. Kasi ang bilin po sa atin lagi ng ating mga pastors, context. Sabihin nga po, context, context, context. Ayan. Verse 19. Kaya mga kapatid, malaya na tayo makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng paghandog ng kanyang katawan, binuksan niya para sa atin ang bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar na nasa kabila ng tabing, at ang daang ito ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Verse 21, at dahil meron tayong dakilang punong pari na namamahala sa pamilya ng Diyos, sa tahanan ng Diyos na pinagtaniman sa atin ng Panginoon. Ito po ang invitation sa atin, na I pray, huwag niyo tatanggihan. Sabi niyo nga po, mag-RSVP ka na. Ayan, ito po yung ating invitation. Verse 22, lumapit tayo, sino po daw lalapit? Tayo, sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya. Bakit? Dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. Ibig sabihin, karapat dapat ka nang lumapit sa Diyos. Anytime. Ang tanong, lumalapit ba tayo sa Diyos anytime? Thank you, Lord. Praise the Lord. Kaya mag-RSVP na po tayo. Yes, Lord, lalapit ako sa iyo palagi. Salamat naman, hindi nagsasawa ang Diyos. Open invitation po yan sa lahat. Kaya mag-RSVP po tayo. Amen. And then verse 23, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan. Bago mangyari ang verse 23, dapat mangyari ang verse 22. Paano ako mag-expect na ako itatatag kung hindi naman ako lumalapit? O kung lumapit man ako, minsan-minsan lang. Nalilimutan ko lumapit. Akala ko hindi ako imbitado. O baka akala ko hindi ako katanggap-tanggap sa presensya ng Diyos. Akala ko wala siyang pakialam. Nalimutan ko na kahit ang pinakamaliit o ang pinakakomplikado kong sitwasyon, pwede ko pala at imbitado ako. Sabi niyo nga po, invited ako na lumapit sa Diyos. At habang ginagawa natin ito, patuloy, tuloy-tuloy, walang tigil, walang tigil, walang tigil, walang tigil. Yung verse 23, magpakatatag tayo sa pag-asa natin. At sa verse 23, at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako, kung aking sasabihin, na nag-imbita sa iyo. Yung invitation niya, sincere. Hindi lang ito yung invitation na parang, sige, para lang tumahimik na siya, imbitahan ko na siya. Hindi. O para lang hindi siya magtampo, imbita. Hindi. Sincere ang Diyos na mag-imbita sa iyo. Lumapit ka. Lumapit tayo. And then verse 24, at sikapin nating mahikayat ang, sino po? Ang isa't isa. Ayun. Sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. So, ibig sabihin, ang pagtitipon natin dito ay hindi lang mananatiling pagtitipon, kailangan natin mag-ugnay-ugnay. Mag-connect. Hindi lang tayo nag-gather, magkakatabi sa upuan, kailangan natin mag-connect with one another. Amen po. Ibig sabihin, hindi naman dahil nagiging pakialamero at pakialamera tayo sa isa't isa, kung hindi gusto lang natin na maging pagpapala sa isa't isa. Amen. At ang sabi doon ay, ang dahilan, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. So kailangan natin ang isa't isa para tayo magpalakasan. Amen. Kaya wag natin i-neglect ang ating pagtitipon. Kaya wag natin itong kakalimutan. Hindi dahil nag-check ng attendance si pastor, but ito ay kailangan mo dahil ikaw ay nakatanim. Ikaw ay itinanim ng Diyos at kanyang tahanan dahil may dahilan. Manatili ka sa pagtitipon-tipon at manatili ka sa pag-gather o yung sa assembling, sa pag-connect sa isa't isa.
sa pakikipag-ugnay sa isa't isa. Pamilya ng Diyos. Tahanan ng Diyos. Amen at amen. So, dito natin maintindihan, na ang malaki ang pagkakaiba na tayo ay nagkakasama-sama sa ating pagkakapag-ugnay-ugnay. Hindi lang sinabing tayo mag-gather. Kailangan natin mag-connect sa isa't isa. Sa totoo lang, nakita na po kayo ng mga tanim na hindi nakakonect sa soil? Ano nangyari sa kanila? Namamatay. Unti-unting namamatay. Hindi naman biglang patay. O wag naman ganun. Baka medyo nalalanta-lanta siya muna. Unti-unti. Di ba? Kasi yung pala, yung ugat niya, hindi nakakonect sa ground. Ganun din tayo, mga kapatid. Yung panghihina, yung pagkatakot, yung mga bagay na kung saan sabi nga hindi ako muna attend kasi mas marami akong problema eh. Kaya pagtapos na problema ko sa kanila ko attend. You know what? Bakit hindi natin baliktarin? Kung kailan marami kang problems, kung kailan wala kang ganang sumamba, doon ka lalong pumunta. Sabi nga, of course, may mga kapatid tayo sa online, pero napakatibay at walang makahigit sa physical gathering. Narinig natin yung boses na isa't isa, nakikita natin ang isa't isa, nagkakamayan tayo, nagkakamustahan tayo, nagdadalanginan tayo, at napakagandang ating patuloy itong pagtibayin. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, tuloy-tuloy ka lang. So magpatuloy tayo bilang mga nakatanim sa presensya ng Diyos. Amen po. Last verse na gusto kong ibigay po sa inyo sa Colossians 2:7. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya, kay Kristo Jesus. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. So sa ating pagtitipon-tipon, yung pagpapasalamat natin sa Diyos, yung appreciation natin sa Kanyang ginagawa. Hindi ko sinasabing perfecto tayo. Hindi tayo perfecto. Pero bakit hindi natin i-appreciate ang isa't isa na maging blessing tayo? Amen po. Bilang sa tahanan ng Diyos. So, sa ating pagiging planted, we grow downwards. Yung ating ugat sa pananampalataya, pagtibayin natin. We grow upward. Yung pagkakilala natin sa Diyos, pataas ng pataas. And we grow outward. Yung ating bunga, ibahagi natin sa isa't isa. Maglingkuran tayo sa isa't isa. Amen po. Ito ay yung tahanan. Ito yung tahanan na pinagtaniman sa iyo ng Diyos. Ang panalangin namin, bilang inyong mga lingkod, bilang inyong mga pastors, patuloy kang lumago. Patuloy kang tumibay. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Marami pang pagpapala ang naghihintay sa iyo. Marami pang pagpapala at tagumpay ang naghihintay sa ating lahat bilang kanyang pamilya. Kaya naman sa ating buhay na ito, ang pagkatanim sa iyo ay iyong ipagpasalamat sa Diyos. Amen and amen. Pastor? Praise God. Praise God.